Kabanata 3. Lumabas at tanggapin ang iyong kamatayan. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa sa Beta Ox 2 BEL, so M. Galit na sumenya si Baokon, puno ng sama ng loob. Ang 7 o 8 hunk na nakatayo sa tabi niya ay biglang sumugod kay Ye Chen. Lahat sila ay may hindi magiliw na ngiti sa kanilang mga mukha. Marami sa mga nanonood ang automatikong pumikit habang nasasaksihan ang eksena. Hindi nila matiis na panoorin iyon. Para sa kanila, siguradong kawalan ito para kay Ye Chen dahil mas marami siya. Si Wulan na nasa malayo ay halos mahimatay sa takot, Xiao Chen. Panipi. Kuya Kon, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap na huminto ang iyong mga tao. Babayaran kita. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Hinarang ni Yehay ang daan bago si Ye Chen kaagad habang nanginginig. Ang pagluhod sa harapan ni Baokon ang tanging bagay na hindi pa niya dapat gawin. 5 taon nang nawawala ang kanyang anak. Ngayong sa wakas ay nakabalik na siya habang ang kanyang apo ay may leukemia, siya at ang kanyang asawa ay mamamatay sa depresyon kung may mangyari kina Ye Chen at Mengmeng. Huli na, talunin mo rin itong matandang umutot. Malamig na tumikim si Baokon, ang sulok ng kanyang mga bibig ay puno ng isang arko ng kalupitan. How dare you slap me? Hindi ka dapat marunong sumulat ng salitang kamatayan. Sa sandaling iyon, 7 o 8 lalaki ang sumisingil kay Yehay gamit ang mga patpat at tungkod. Mabilis na hinailan ni Ye Chen si Yehay sa likod niya at pagkatapos ay itinaas ang kanyang braso upang harangan ang mga pag-atake. Biglang nabasag ang mga patpat at mga tungkod na humahampas sa kanila. Gayunpaman, walang nangyari kay Ye Chen. Nanlaki ang mga mata ng dalawang lalaki. Napanganga sila sa mga tauhan sa kanilang mga kamay na nadurog agad sa dalawa. Pagkatapos ay tumingin sila kay Ye Chen, maayos ang pakiramdam at talagang takot na takot. Ay, nakakatakot na tao ba iyon? Nawala ang ngiti sa mukha ni Baokon. Agad siyang umungol, what the f*** are you guys standing there for? Hindi ako naniniwala na ang ulo ng lalaking ito ay gawa sa tanso habang ang kanyang mga buto ay gawa sa bakal. Panipi. Akala ng mga lalaki ay may kabuluhan ang sinabi ni Baokon. Pinagpag nila ang kanilang mga kamao habang sinunggaban muli si Ye Chen matapos lunokon ang kanilang kawalan ng katiyakan sa kanilang lalamunan. Parang gusto nila siyang punitin. Yung mga walang kwentang piraso ng She**T. Napangisi si Ye Chen sa pang-aalipusta. Bagamat nawala ang kanyang cultivation base sa sandaling iyon, mayroon siyang katawan ng isang immortal pagkatapos ng lahat. Kahit ang rip sa kalawakan ay hindi nasira ang kanyang katawan. Ito ay simpleng hindi maihahambing sa isang ordinaryong tao. Humakbang siya pasulong sa halip na umatras. Pagkatapos, sumugod siya sa karamihan ng tao na may lamang katawan at laman. Kasunod nito, isang kadena ng mapangwasak na mga daing ang narinig. Lahat ng nasagasaan niya ay lumipad palabas at umuungol ng masakit sa lupa. Napuno ng patay na katahimikan ang eksena sa puntong iyon. Lahat ay nakatitig kay Ye Chen na hindi makapaniwala habang nakadilat ang kanilang mga mata. Paano naging posible? Tandang pananong. Napatalon si Baokon, naramdaman niya ang malamig na ahas na pumasok sa loob niya. Gayunpaman, isang mabangis na kinang ang sumilay sa kanyang mukha habang tila may naiisip siya. Nagunat siya at naglabas ng punyal mula sa kanyang damit bago inatake si Ye Chen. Pumunta ka sa impyerno. Panipi. Malakas na sumipa si Ye Chen, kaya napaluhod si Baokon sa lupa at pumulupot na parang hipon. Kasunod nito, binuhat siya ni Ye Chen sa pamamagitan ng pagsukal sa kanya gamit ang isang kamay. Ibiniti niya ito sa himpapawid na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam mo ba kung paano isinulat ang salitang kamatayan? Panipi. Ako si Brother Leopard, ang kampan ni Lin Tai. Kaya kung maglakas loob kang hawakan ako, may mangyayaring kakilakilabot sa iyo. Ibinaba ni Baokon ang kanyang mga paa sa lahat ng dako habang siya ay nakabitin sa himpapawid. Ang kanyang mukha ay nagiging pulang-pula na parang kulay ng atay ng baboy. Sa mismong sandaling iyon, isang pakiramdam ng kamatayan ang sumugod sa kanya, at sa wakas ay nagsimula siyang matakot na mamatay dahil ang binata sa harap niya ay may layuning pumatay sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang mga nanonood nang marinig nila ang pangalang Brother Leopard, Lin Tai. Walang ibang dahilan kundi si Lin Tai na maging underground overlord ng Tianan City. Siya ay walang awa na may malakas na background. Bukod sa mga ordinaryong sibilyan, kahit ang mataas na uri ay walang magawa sa kanya. Bitawan mo siya ngayon, Xiao Chen. Huwag maging impulsive. Natauhan si Yehay at agad na tinapakan ang kanyang mga paa. Ang unang kawalan ng pag-asa sa Baokon ngayon ay nag-alab sa pag-asa. Kasunod nito, nagsimula siyang ngumisi. Sinisigawan niya ang kanyang puso kahit na sinasakal siya ni Ye Chen. Natatakot sila. Takot na ang mag-ama. Paano kung kaya mong lumaban? Hindi ba kailangan mong lumuhad kapag narinig mo ang pangalan ni Kuya Leopard? Tandang padamdam. Isang ngiting pang-aalipusta ang lumitaw sa sulok ng labi ni Ye Chen. Lin Tai, ganun ba? Sigurado, ililibre ko ang iyong buhay ngayon. Gayunpaman, kailangan mong bayaran ang presyo upang mapunta sa industriyang ito. Babaliin ko ang braso mo bilang parusa. Panipi. Isang kaluskos ang narinig sa sandaling matapos magsalita si Ye Chen. Bumagsak si Baokon sa lupa at napasigaw sa pagkawasak habang nakahawak sa kanyang kanang braso, embali ang braso ko. Nabali ang braso ko. Panipi. Ang dahilan kung bakit ko iniligtas ang iyong buhay ay para makabalik ka at sabihin kay Lin Tai na pumunta sa akin para humingi siya ng tawad bago magdilim ang langit. Kung hindi, kailangan niyang bayaran ang presyo. Napakunot noo si Ye Chen kay Baokon sa paraang mapagkunwari na walang emosyon sa kanyang mukha. F*** of now. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Panipi. Nang dumating ang Dagindong, ang mga hunk na nakahandusay sa lupa ay hinawakan si Baokon at tumakas na parang tumatakbo para sa kanilang buhay. Natatakot sila na magbago ang isip ni Ye Chen. Ang mga nanonood ay nakatitig kay Ye Chen nang walang laman, ang gulat sa kanilang mga mata ay nananatili sa mahabang panahon. Hindi nila akalain na magagawa ni Ye Chen na labanan at habulin si Baokon at ang iba pa ng mag-isa. Xiao Chen. Isang nakakasukal na boses ang umalangaw habang mabilis na naglakad si Wulan kay Ye Chen habang sinusuri siya pataas at pababa. Ayos ka lang ba, Xiao Chen? Sinaktan mo ba ang sarili mo? Panipi. Ayos lang ako, inay, ngumiti si Ye Chen. Pagkatapos silipin ng mga taong nanonood, dinala niya ang nagtatakang Yehay pabalik sa bahay. Tinanong lang niya ng isara niya ang pinto, pare, ano ba talaga ang nangyari? Panipi. Ang dahilan kung bakit niya sinimulan ng away kanina ay dahil patuloy na pinapahiya ni Baokon ang kanyang ama, tinawag siyang matandang umutot at pinaluhod pa siya. Walang anak na lalaki ang kayang tiisin ang kahihiyan na iyon.
Pilit na ngumiti si Yehai nang bumalik siya sa realidad. Ginastos na namin ang lahat ng aming naipon para makabili ng gamot ni Mengmeng 2 buwan na ang nakakaraan. Walang kwenta ang tatay mo at nabigo akong manghiram ng pera sa mga kamag-anak natin. Pagkatapos ay narinig ko ang isang kaibigan na nagsasabi sa akin tungkol sa usura, ngunit ang interes ay bahagyang mas mataas kaysa sa utang sa bangko. Patapos na ang gamot ni Mengmeng, kaya humiram ako ng 10,000 yuan sa lalaking iyon ng sabay-sabay. Nangako akong ibabalik ang mga ito ng 12,000 yuan makalipas ang kalahating taon. Hindi ko naisip na hihilingin nila sa akin na ibalik sa kanila ang pera wala pang isang buwan. Direkta silang humingi ng 50,000 yuan na sinasabi na ang 40,000 yuan ang magiging interes. Usury. Si Ye Chen ay mukhang seryoso ngayon, sa wakas ay nalaman kung ano ang eksaktong nangyari. Ang usury ay mas nakakatakot kaysa sa droga. Ang interes ay hindi makatwiran at ang utang ay patuloy na lumiligid. Kahit na ang isang pamilya na may 100 milyong yuan sa kanilang bangko ay hindi makayanan ng ganoong laro. Dahil alam ni Bao Kun at ng iba pa ang sitwasyon sa tahanan ni Ye Chen, pinuntirya nila ang kanyang ama. Ang tanga mo, grabe na ang sitwasyon sa bahay at nagpatubo ka. Sinusubukan mo bang patayin kami? Tinuro ni Wulan si Yehai at pinagalitan siya. Mukhang nanghihinayang si Yehai. Wala na akong ibang magagawa. Panipi. Nang makitang mag-aaway ang kanyang mga magulang, agad silang pinigilan ni Ye Chen. Ayos lang po, ama, ina. Sa kabutihang palad, ang halaga ay hindi gaanong. Babayaran ko sila mamaya. Bagamat sinabi niya yun ay malamig siyang humisi sa loob. Bakit niya isasauli ang perang hiniram nila sa katapatan? Higit pa rito, ito ay usure. Well, sa tingin ko iyon lang ang magagawa natin ngayon. Napabuntong hininga si Yehai. Bumulong si Wulan bago tumungo sa kusina para magluto habang si Ye Chen at ang kanyang ama ay nag-uusap ng matagal sa sopa. Sa pangkalahatan, ipinaliwanag niya kung nasaan siya nitong mga taon, ang dahilan kung bakit hindi niya nakontak ang kanyang pamilya, at iba pa para mawala ang hinala ng kanyang mga magulang, gumawa si Ye Chen ng dahilan para mapili siya bilang bahagi ng espesyal na puwersa ng bansa. Siya ay nagsasanay sa isang lihim na base sa lahat ng mga taon na ito at hindi makontak ang labas ng mundo. Sa kabutihang palad, hindi na nagtanong pa si Yehai. Nag-usap pa ang mag-ama, ngunit nalipat ang atensyon ng dalawa kay Mengmeng nang magising siya. Umuwi ka mula sa trabaho, lolo. Panipi. Tumalo ng batang babae sa yakap ni Yehai na may kagalakan na nakasulat sa buong mukha niya. Matino niyang sinabi kay Yehai habang pinapamasahe ito sa likod, salamat sa iyong pagsusumikap, lolo. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera para mabayaran kapag laki ko. Hindi mapigilan ni Yehai ang mapangiti nang marinig ang pangako nito, ngunit may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Umupo sa isang tabi, nainggit si Ye Chen dahil lubusang hindi siya pinansin ng batang babae. Gayunpaman, hindi niya nais na madaliin ang mga bagay. Naniniwala siyang tiyak na tatanggapin siya ni Mengmeng bilang ama pagkatapos ng ilang oras na magkasama. Nang maglaon, nagkaroon ng masayang pagkain ang pamilya nang ihain ni Wulan ang mga pinggan. Madilim ang langit nang matapos silang kumain at mas maagang nakatulog si Mengmeng sa yakap ni Wulan. Pagkatapos matulog ng kanyang mga magulang, bumalik si Ye Chen sa silid kung saan tinutuluyan ni Su Yuhan. Emosyonal, tiningnan niya ang mga lumang bagay na naiwan niya. Pagkatapos ay umupo siya sa kama na naka-cross legs at inikat ang Emperor Scripture habang tahimik na nararamdaman ang malungkot na espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Gamit ang Emperor Scripture, ang emperador ay tinawag din na anak ng langit. Pinarusahan niya ang mga buhay na nilalang sa ngalan ng langit habang hawak niya ang karapatang magpasya ng kamatayan ng isa. Taglay niya ang kapangyarihang sakupin ng 4 na dagat at siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Sinakop niya ang universo. Siya ang nag-iisang Heaven Emperor ng henerasyon noon kaya natural lang na siya ang katumbas ng emperador ng lahat ng nilalang. Lumipas ang oras. Makalipas ang 4 na oras, si Ye Chen, na hindi gumagalaw na nakaupo, ay nagkaroon ng biglaang matinding pagnanasa sa kanyang katawan. Kasunod nito, isang malabong gininto ang gas ang lumabas sa kanyang katawan. Dahan-dahang binuksan ni Ye Chen ang kanyang mga mata at ngumiti pagkatapos suriin ang kanyang katawan. Sa wakas ay nakapasok na ako sa cultivation threshold, ang simula ng spirit assembly. Ang Emperor Scripture ay karapat-dapat na tawaging kaalaman ng immortal world. Panipi. Nilikha ni Ye Chen ang Emperor Scripture sa pamamagitan ng pagsasama ng makalangit na pamamaraan pagkatapos niya maging Heaven Emperor sa kanyang nakaraang buhay. Makakamit lamang ng isang tao ang enerhiya ng Emperor sa pamamagitan ng paglinang ng lahat ng esensya ng makapangyarihang pamamaraan sa immortal world. Ang enerhiya ng Emperador ay ang hari ng lahat ng enerhiya. Gayunpaman, naglilinang na siya ng ibang paraan noon, kaya itinuro niya sa kanyang disipulong si Yu Wenchuan, ang Emperor Scripture. Hindi niya akalain na si Yu Wenchuan ay magkakaroon ng intensyon ng pagtataksil na lumalago sa kanya mula noon. Dahil nakalusot ako, ang unang bagay na kailangan kong gawin ay magpino ng Chi Blood Pill para kay Mengmeng dahil maaari nitong sumpuin ang kanyang sakit pansamantala. Dahan-dahang tumayo si Ye Chen sa malalim na pag-iisip habang nakakunot ang noo niya. Naging malinaw na ngayon ang kanyang tren ng pag-iisip. Ngunit kailangan kong alisin ang mga imbesili na iyon bago ko gawin iyon. Panipi. Habang iniisip niya, nagbago siya at tahimik na lumabas ng bahay. Makapangyarihang soberanya ang lumalabas sa kanyang katawan. Black Leopard Lintay. Binigyan nakita ng pagkakataon pero hindi mo sinamantala. Panipi. Hating gabi noon sa Hongtai Private Luxury Club sa Tianan City. Hinarang si Ye Chen ng 2 security guard nang dumating siya sa entrance ng club. Ang nangungunang seguridad ay hindi mukhang masyadong palakaibigan. Manatili ka dyan. Sino ka? Panipi. Sabi ni Ye Chen habang nakangiti, hinahanap ko si Lintay. Panipi. May VIP card ka ba? Tanong ng security guard. Hindi. Panipi. Kung ayaw mo, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Ito ay isang pribadong club. Ang mga walang pakialam na partido at aso ay ipinagbabawal na pumasok. Tiningnan siya ng mabuti ng security at ipinakita ang labis na paghamak. Nanatili si Ye Chen sa kinaroroonan niya, nananatili ang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Ang isang asong tagapagbantay ay palaging magiging isang asong tagapagbantay. Hindi ka titigil sa pag-asa sa kapangyarihan ng iyong Panginoon at sa iyong pagkasnob. Panipi. Bang! Sa isang malakas na kalabog, lumipad palabas ang 2 security guard. Natigilan ng lahat ng VIP sa lobby ng unang palapag habang nanonood sila ng may takot. Napanatili ni Ye Chen ang kanyang normal na lakad habang papasok. Malamig niyang iniskan ang buong lobby at nagsalita ng malakas, kaya napuno ng boses niya ang bawat sulok ng lobby. Lintay, lumabas ka at tanggapin ang iyong kamatayan ngayon.